Diyos, sumatin ang ating Diyos, Emmanuel. Ang ating Diyos, sumatin ang ating Diyos, Emmanuel. Emmanuel. Siya'y napabilang. Siya'y napabilang sa mga hama at siya'y husgahan. Nagpatawad ang kasalanan ko, ay binayaran niya, at siya'y namatay para sa atin. Ang ating Diyos, sumatin ang ating Diyos, Emmanuel. 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 Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sinabi mo sa Mateo 11:28, verse 28, magsiparito sa akin kayong lahat na nagpapagal at nabibigat ang luba, at kayo aking papagpahingahin. Salamat po, Panginoon, dahil sinabi mo, ikaw ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan mo, Panginoon. Lord, marami pong may karamdaman ngayon, Panginoon. Pero sinabi mo sa iyong mga latay kami nagsigaling. Oh, salamat po, Panginoon. Minsan pawitin natin yung sabi, thank you, Jesus. Lalapit ako sa iyo, buhay ko'y nasa iyo. Lalapit ako sa iyo, ikaw ang pinto. Lalapit ako sa'yo, ilaw ng buhay ko. Lalapit ako sa'yo, ikaw ang Diyos. O minsan pa, lalapit ako sa'yo, Panginoon. Lalapit ako sa'yo, buhay ko'y nasa iyo. Lalapit ako sa'yo, ikaw ang pinto. Lalapit ako sa'yo, ilaw ng buhay ko. Lalapit ako sa'yo, ikaw ang Diyos. Buhay inalay mo, Panginoon. Buhay inalay
alay mo, tinubos ako. Ikaw ang daan sa akin, muling pagsilang. Ang kagalingan ko, sugat mo natamo, lakad mo'y susundan ko, Kristo. O, lalapit ako sa iyo, Panginoon. Lalapit ako sa iyo, buhay ko'y nasa iyo. Thank you, Jesus. Lalapit ako sa iyo, ikaw ang pinto. Lalapit ako sa iyo, hilaw ng buhay ko. Lalapit ako sa iyo, ikaw ang Diyos. Buhay nalay mo, Panginoon, para sa amin. Buhay hinalay mo, tinubos ako. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang daan sa akin, muling pagsilang. Oh, Jesus. Ang kagalingan ko, yes, Jesus, sugat mong natamo, lakad mo'y susundan ko, Kristo. Lalapit ako, Panginoon. Lalapit ako sa iyo, buhay ko'y nasa iyo. Yes, Lord Jesus. Lalapit ako sa iyo, ikaw ang pinto. Lalapit ako sa iyo, ilaw ng buhay ko. Lalapit ako sa iyo, ikaw ang Diyos. Minsan pa, tayo lahat, lalapit ako sa iyo, Panginoon. Lalapit ako sa iyo, buhay ko'y nasa iyo. Po, Panginoon, lalapit ako sa iyo, ikaw ang pinto. Lalapit ako sa iyo, ilaw ng buhay
lalapit ako sa iyo. Ikaw ang Diyos. O, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. O, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Oh, salamat po, Panginoon. Sa iyo namin binibigay ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng pagdakila, Panginoon, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, naming tagapagligtas. Palapan mo natin muli natin, Panginoon, at binibigay ka na po sa ating. So Lord, nakakapuno po tayong lahat. Amen. Ang lahat ng lumalapit sa Kanya ay hindi niya tinataboy. Amen. At walang makakalapit sa ating Ama, sa ating Panginoon, maliban ilapit sa Kanyang Ama. Amen. Sa oras mo ito ay dadako po tayo sa mga paghahandog ng awit. Bigyan po natin daan ang awitin po nila Sister Odette at Sister Grace sa kanilang awiting, How Great Thou Art. Amen. Praise the Lord.
soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Purihin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dakilang kanyang katapatan, dakilang kanyang gawa, at tayo po'y gawa ng ating Panginoon. Sa mga oras pong ito ay bigyan po natin ng daan ang isa pong patotoo. Mula po kay Brother Pipito, ang pastor po ng San Pablo. Patotoo report. Pasalamat. Ayun. Praise the Lord. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Praise God. At inisip ko kung anong pwede kong sabihin. At ako po'y nagagalak sa Panginoon at nakasama ko kayo at nakaharap ko ang aking mga kapatid sa dakong ito na pinagpala ng Panginoon, tinubos ng kanyang banal na dugo at pinautismohan ng Espiritu Santo. Simula nang tumanggap tayo ng mensahe sa panahong ito, ang sabi ni Brother Branham na ang bautismo sa Espiritu ay kapag iniharap sa atin ang mensahe ng panahong ito, ang present message, at ito'y tinanggap natin, sinampalatayanan, tayo po'y nabautismohan sa Espiritu Santo. At dahil dyan ay, praise the Lord, meron tayong binhi sa ating puso. Dahil kung walang binhi, kung hindi tayo bahagi ng Diyos, ay tatanggihan natin ang katotohanan ito. So ito ang patunay na pinanghahawakan natin. Tayo bautismado sa Espiritu Santo. At nais ko rin pong samantalahin ang pagkakataong ito para po magpasalamat sa inyong lahat. Hindi ko po mabanggit isa-isang inyong pangalan. But napakalaking bagay po na kayo po ay hindi nang hinayang at may kagalakan sa inyong puso na gawin ito dahil po ginagawa natin ito para sa Panginoon. Salamat po sa tulong na ipinahatid po ninyo sa amin sa dako ng San Pablo. At ito po ay napakalaking bagay para sa amin. Napakarami na po yung mabibili nito. Maraming semento na ang mabibili nito at maraming bakal ang mabibili nito. At praise the Lord dahil lahat ng ating mga ibinigay ay pinagsama-sama, malit man o malaki. So, ito po ay napakalaking bagay para sa amin na magagamit po namin. At para sa akin, ito ay isang masamuyong handog na kalugod-lugod at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Dahil ito ay bahagi ng ating pagpapasalamat sa Kanya sa mga pagpapala na ating natanggap. So, napakalaki po ng pasasalamat na akin pong sinasabi at ipinapahayag sa inyo ngayong gabing ito. So, sa ngalan po ng ating Panginoon at sa dako po ng Iglesia ng San Pablo ay pinaparating po namin ang aming pagbati at pasasalamat. Maraming salamat po sa lahat ng tulong na ipinarating niyo sa amin. At bahala po ang Panginoon na gumanti ng lahat ng mabubuting bagay na ipinagkaloob niyo sa amin. So ayon sa kanyang mga pangako. Dahil sinabi ng Panginoon sa aklat ng Philippians chapter 4 verse 19, buhat sa kayamanang hindi maubos ay ipagkakaloob niya ang lahat ng ating mga pangailangan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. So yun lamang po at God bless us all. Amen. Praise the Lord. Amen. Salamat po sa pasalamat na yan. At welcome, Brother Pastor Pipito. Amen. May nabasa akong isang slogan ang sabi, walang tutulong sa kapwa Pilipino kundi ang Pilipino. Amen. Bilang manampalataya, dapat tayo mismo, bilang kapamilya, bilang isang lahi,
amen, ay magtutulungan sa ganitong bagay. Amen, sa oras pong ito ay merong isang sulat na pinaabot po sa atin. Ito yung written testimony. At gusto kong basahin po sa inyong lahat, mga kapatiran. At paabot po na liham pasalamat mula po sa Kuwait with love. Amen. Ganito po ang pagkakaliwat o sa salitang Tagalog. Pinagpalang gabi sa lahat ng mga kapatid sa lahat ng kaeba sa Pasig. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sa kanyang pag-iingat sa aming buhay sa dakong ito na napakalayong bansang Kuwait. Napakahirap po ang mawalay sa ating gawain, sa aming pamilya, lalo pa nasanay kami na magkakasama. Pero nagpapasalamat kami sa tuwina ay nakakapanood kami sa ating live broadcasting ng ating gawain sa EBA. Tunay na napakabuti niya sa amin dahil sa kanyang probisyon sa aming buhay at pag-iingat sa aming espiritualidad. Ang aking liham na ito ay patunay lang ng kanyang kabutihan sa amin sa dakong ito dahil sa inyong sama-samang pananalangin sa aming mag-asawa sa panahong na mahirap. Noong nakaraang Thursday, alas 8 ng gabi o 8 p.m. sa Pilipinas at 3 p.m. naman dito nagsilang ako ng maluwalhati sa tulong ng Panginoon. Hindi naging madali ang lahat sa akin, lalo pa nakikipamayan lang ako sa ibang bansa. Bukod pa ang kakaibang kultura nila at pagtanggap sa dinila kalahi. But praise be to God, tinanggap po ako ng kanilang government hospital na tanging tinatanggap lamang ang kanilang mga kauri. Pwede sana ako makapanganak doon kung may backer ako. Pero salamat kay Lord dahil siya ang naging backer ko sa lahat ng panahon. Napakahirap po palang manganak. Totoo po talaga ang kirot sa hilab ng panganganak, labor pains. Halos mabali ang bakal na hinahawakan ko sa tuwing nang humihilab siya. Lalo na yung sunod-sunod na ang paghilab. Grabe! Ganun. Sa halip na umiyak ako at dumaing sa kirot, ay minabuti ko na umawit sa kanya at mag-memorize ng kanyang mga pangako. God's promises for today. Ba? Talagang yung serye ng ating pastor, ha? At umawit ako ng, my help. Siguro parang umiire. All of my help cometh from the Lord. Madalimin siguro ang mga anak kung nasa paligid mo ang mga mahal mo sa buhay na aalalay sa'yo at magpapalakas ang loob at magsasabi na, kaya mo yan. Ako yun. Pero nung oras na yon, bawal na pumasok ang mga kaanak. Nagtaka nga si Edgar kasi yung damit at slippers ko na lamang ang bumalik sa kanya at ipinasok na ako sa delivery room. Kaya't ako at si Lord na lang talaga ang magkasama at mga ibang lahing doktor at nurses. Namanga sila at natuwa sila sa akin kasi kanta ko ng kanta habang lumalabas na si Eliana. Salamat sa buhay nating Diyos na hindi bumibigo sa lahat ng lumalapit at nagtitiwala sa Kanya. Mula na ako'y magbuntis at hanggang sa makapagsilang, ay ramdam na ramdam ko ang inyong mga pananalangin. Aba, dami natin nanalangin dito. Na parang may anghel na umahawak lagi sa akin. Salamat sa inyong lahat. Kalakip ng liham na ito ay ang larawan ng aking maliit na sanggol na regalo ng Diyos sa amin. Si Eliana Janelle Alcantara Lorente. Ganito po ang kanyang itsura. Yan. Yan, every good and perfect faith comes from above. Yan, regalo po ng Diyos yan. Yan po siya, marunong umiti. Yan na. Yan na sa larin. Yan po siya. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi sa atin ni Eliana, God bless us all. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat po sa buhay na pangako ng Diyos na tunay na iniingatan niya tayo. Amen. At patuloy na pinagpapala niyo po tayo. Amen. Sana po ganyan presentation niyo pag may mga anak na. Amen. Sa oras pong ito ay magbibigay na po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Tinatawag po natin ang aking suki. Amen. Para sa pananalangin, handa po natin ating mga kaloob. Amen. Sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa patutuo, sa mga awitan. Tunay na malayo man tayo o malapit, talagang
ang Panginoon ay laging nasa atin, sa bawat isa. Kaya purihin, Panginoon. O God, hallelujah. Yuyuko po tayo upang ipanalangin ating offering. O God, Lord Jesus, muli, Panginoon. Salamat, Lord, sa gabing ito. Tunay, Panginoon, na iniingatan mo kami ayon sa iyong biyaya, Panginoon. O God, salamat sa iyong salita, Lord. O God, na siyang kaliwan sa aming kaluluwa, Ama. Tunay, Panginoon, na ikay dakila sa bawat isa, Panginoon. O God, tinawag mo kami, Panginoon, hinirang mo kami upang, Lord, malaman namin na ikaw ang Diyos ng mabuti sa lahat ng bagay, Panginoon. O, hallelujah. Kaya narito, Panginoon, ang aming handog. O God, handog na may pasasalamat, Panginoon. Handog na may pagpupuri, Panginoon. O God, nawa sa iyo, o God, masumpungan mo ito, Lord, na kaaya-aya sa iyong paningin, Panginoon. Linisin mo ang aming puso, marapatin mo sa aming paghandog, Ama, o God, na maglikha ito ng kagalakan, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Ayon sa iyong bendisyon, Panginoon. Tatanggapin namin, Panginoon, o God, sa iyong mabiyayang kamay, Panginoon. Salamat, Lord. Ikaw ang Diyos na, o God, naghayag, o God, na iyong inilihim sa hindi mo pinili. Ngunit siyang pinili, Lord, ay inihayag mo sa tuwina, Panginoon. Ito'y kagalakan sa aming puso, Panginoon. Salamat, Lord. O God, sama-sama namin na ito'y inihandog sa iyong harapan. O God, bilang paggalang sa iyo, pagpuri sa iyo. O God, sa aming buhay, Panginoon. O God, nasa kabila ng lahat. Hindi kami karapat-dapat, ngunit ginawa mo kaming karapat-dapat ayon sa iyong biyaya, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. O God, maging ang mangaral sa gabing ito, Panginoon. O God, itinaas namin, Panginoon, na ito'y Lord, o God, higit na kasiyahan ay kagalakan ay mapasa amin sa pamagitan ng iyong bendisyon, Ama. Kaya purihin ka sa buhay ng aking mga kapatid, sa bawat isa. Ito ang amin sama-samang dalangin sa ngalan ng Panginoong Kristo. Amen. And what can I give? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. What can I give? What can I bring that would be pleasing to my King? I give my heart, not just a part. I'm lifting up my everything. Well, it's all I have to offer. And it's all I have to give. I got two hands, one heart, one life to offer you. I got two hands, one heart. That's what I give to you. Use me today. Use me today. I know you can. Oh Lord, hallelujah. Lord, I surrender to your plan. You made this heart. You made this hands. Take me and use me as I am. Well, it's all I have to offer. And it's all I have to give. I got two hands, one heart, one life to offer you. I got two hands, one heart, that's what I give to you. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Meron tayong puso sa pagbibigay sa ating Panginoon sa gabi po ito. Dadako po tayo sa mga ilang announcement. Alam niyo po ba na ang buwan po ng July ay masyado pong siksik na siksik? At ewan ko ba, pero ayon po sa mga Chinese,
natuklasan po nila na, o sa kalendaryo po natin, na ang July po ay meron pong 5 biyernes. Masin niyo po yung mga kalendaryo nyo. At meron pong 5 linggo. Kaya po, 5 linggo ang ating pong magiging service sa buong July. At kakaiba to dahil bibihira nangyayari to. Nangyayari na to every 823 years. So nangyari to nung 1088 AD. So maulit to mga kapatid, abangan nyo, sa 2834. 2834. Ano kaya tsura natin nun? Hallelujah. Ang tawag po nila dito ay money bags. At ito yung nangyayari lamang every 823 years. Amen. Ganyan pa man, salamat po, nakakabilang po tayo at nakahabol po tayo sa henerasyong ito. Amen. Napakasarap pong mabuhay na may paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Nakita po natin ang nakapatang gawain po sa ating iglesia. Amen. Ang ating gawain po ay nagmistulang bagong bihis at sa mga kapatid po natin ginagamit ng ating Panginoon. So, sa oras mo ito ay marami pong mga announcement. Gaya po sa linggo ay yung people service sa alas 2 ng hapon. Ngunit kapag daka, sa July 10 din yan, ay meron tayong communion. Ibig sabihin, hindi na kayo halos aalis sa upuan. Dahil meron tayong communion and feet washing service at ginagawa lang natin yan every 3 months. Prayer request. Panalangin para sa kagalingan at pananakit ng dibdib. Nahihirapang huminga. From Sister Rebecca Payanan. At pakisama po sa panalangin, Sister Dindin. Nilalagnat po siya mula pa kagabi. Dalangin po namin ang kagalingan niya sa oras nito. Salamat po sa kabutihan ng Lord at sa inyong mga pananalangin. Sister Cry. Amen. At may mga napahabol po mga pananalangin po rito bago po natin ibigay sa ating tagapagsalita. Ewan kung bago to, Brad. Okay, panalangin po para sa anak ni Brother Jeff. Pakisama po sa panalangin ang aking anak na si Paul Marion Viñeba dahil po nilalagit na po siya mula pa kagabi. Alam ko na ang Panginoon natin, ang kagalingan niya. God bless, Brother Jeff. Usapang lagnat, marami po mga may lagnat ngayon. Hindi po natin nakapiling ang mga kapatid natin, gaya po ni Sister Bennett Soriano. Tayo po'y nakakadama sa kanilang, napakahirap pong magkasakit. Ang sakit ng ulo, ang sakit sa likod. Hindi natin gusto mangyari mga bagay nito, kaya alam ko na nakakadama ang bawat isa sa atin. At tamang-tamang po tayo sa gabing ito para mapanalangin tayo sa kanila. Sister Beth Soriano po, o Bennett Soriano, ay masama po ang kanyang pakiramdam at alam ko, nagpapalakas na po siya. Ang kinin po natin ang kagalingan. Game din ay Sister Esther Ann Soriano, nagdidiwan ng kanyang birthday. Aba, birthday ay may sakit. Kaya pag-pray po natin na siya po makaagapay ngayon at gumaling sa kanyang karamdaman, lalo pat na siya ay nasa Los Baños ngayon. Pag-pray po natin si Sister Ann Soriano, ang mag-inay may sakit. At ganoon din po mga kapatid ay inihabol sa aming kagabi si Aaron Eduarte, anak po ito ni Brother Chris. Siya po ay sinasasal ng ubo at meron din pong lagnat. So panalangin po natin na, ayaw ko nandito na si Sister Rose at Sister Grace Florese. Wala pa. Sila po ay may sakit din, naisipon at ubo. At ganoon din po, isama na rin natin sa ating panalangin sa gabing ito, Sister Nita Pucalian, na ayon po sa ating pastor ay namamaga po ang tenga at saan na raw po hindi ito maging cancerous. So pag-pray po natin. At ganoon din po, ipanalangin ito natin si Brother Ompong Culiado. Siya po ay nakaratay sa banig ng karamdaman ngayon at dahil po siya ay na-stroke, sila po ay nananahan ngayon sa Las Piñas. Pag-pray po natin na sila po ay makaagapay sa kanilang pangangailangan, lalo pa po si Sister Mila Culiado. Ipanalangin din po natin sa gabing ito, idamay na rin natin si Edwin Espiritu. Ito po kuya ni Brother Jobet, no? Na may pangalawang operasyon na para sa kolon. Pag-pray po natin siya. So panalangin din po natin mga kaibigan, mga kapatid, si Sister Minya nandiyan na. Sister Minya, si Sela Marie Enriquez na may sakitan dyan na. Approved na rin, gano'n. Sabihin, okay na. Gano'n, nalala ko yung yung anak ni Pastor. Amen. At ganoon din, panalangin po natin. Sister Menchi, nandito na. Sister Menchi, okay na. Amen. Praise the Lord. Sister Grace Ulala, Crisel, taas ang kamay. Nandiyan na. Praise the Lord. Nandiyan na. Okay na. Praise the Lord. Si Brother Felix Lumampaw. Pag-pray din po natin. May mga sakit din po sila. Amen. At ganoon din po, pag-pray po natin, Sister, huling, nandito na. At ganoon din po si Joshua Banyal. Pag-pray po natin. Si
sa lagnat, ubo at sipon. Pag-pray po natin. At ganoon din po mga kapatid, ipanalangin po natin si Brother Nemi Adarian na patuloy na kalakasan at kagalingan dahil pinayuhan po siya ng doktor na magpahinga muna. At may nakasulat po na po lumakas ang kanyang immune system. So pag-pray po natin ang ating pong mga kapatid na ito. Panalangin din po, isama po natin sa prayer Sister Connie Ulala. Aba? At ganoon din si Rael Ulala. So pag-pray po natin sa gabi pong ito ang mga may karamdaman. Pag-pray din po natin, malapit na rin po magsilang sila Sister Nona at Sister Hunyo at Sister Esther Gregorio. Naway, ingatan po siya at gabayan ng ating Panginoon sa kanilang pagdadalang tao. At ganoon din po, panalangin po natin siyempre pa yung mga ating mga gawain sa Bicol, ang mga kapatid natin sa San Pablo, nakapiling po natin ngayon. At ganoon din panalangin po sa gawain po natin sa Pampanga, sa Magalang, at sa Dau, sa San Luis, at doon sa Mabalacat dahil po may imbitasyon din po sa buong Magalang o doon po sa Pampanga, marami po to. May mga bago po na taga San Luis at taga Mabalacat na nag-iimbita, hindi po natin alam paano pagkakasyahin po sa mga linggo po darating. So panalangin din po natin mga kapatid, narito na si Brother Rolly Hapon at si Brother Joseph, ang gawain pong naiwan dun sa Bohol, sa Valencia, at sa Ubay. Panalangin po natin ang mga gawain po doon, ang mga gawa sa dakong yun, sila Brother Rolly Abelio, sila Brother Sim, at Brother Peter Gamalo, at mga ilang pastor na tumanggap po ng mensahe sa dakong pong yun. So yun lang po mga kapatid, patuloy natin pag-pray ang bawat isa. Amen. At narito si Brother Eric Kasugay. Kasama po natin siya mula po sa Tugigaraw, pero siya po yung nakatira ngayon sa Alaminos, diyan po sa San Pablo. So humingi siya panalangin sa provision sa kanilang itatayong bahay kubo. At budget na rin para dito. At ganoon din po ang provision ng tamang work para magkatulungan sila kanyang asawang Sister Joy. So panalangin po natin ang mga bagay pong ito mga kapatid. Amen. Sa hindi po katagalan mga kapatid, pinagpala po tayo ng makapiling po ang isa sa mga sinasama natin sa panalangin. Ang mga kapatid natin mula po sa Bicol. Amen. Napakaganda po makabalitang muli sa kanila. Kapiliin po natin ngayon si Pastor Ponciano Subido o Brother Ponching ng Bicol at Denrica. Amen. Welcome sa gawain. Tayo po lahat tatayo na. Amen. Habang binibigay ko sa kanya po ang praise the Lord, ang panahon. Awitin natin yung I need you, Lord. Hallelujah. Amen. Sana wala po ako nakalimutan. Amen. Sama po natin sa panalangin ng bawat isa. Mas kailangan natin ng bawat isa ngayon mga kapatid. Ang manalangin, at manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Yes. We need, Lord. We need you, Lord. Right now. We need you, Lord. We need you, Lord. Right now. We'll lift our hands and bow our knees to worship at your throne. We need you, Lord. We need you, Lord. Right now. Gawin natin personal. I need you, Lord. Dapat tawag ako si Pastor Ponching. Yes, I need you, Lord. I need you, Lord. Right now. Purihin ang ating Panginoon sa gabing ito. Salamat sa awiting ito. Tunay na wala tayong ibang kailangan sa gabing ito kundi ang ating Panginoon.
Hindi na po ako magpapakatagal, tayo pong lahat ay yumuko at samahan niyo po akong manalangin sa gabing ito. Amang Diyos na siyang pinagkukunan namin ng aming buhay, ng aming lakas sa lahat ng oras, habang narito kami sa mundong ito na hindi namin, Lord, mawari. Halos hindi namin kayang pagtagumpayan ang mga bagay na narito sa mundong ito. Ngunit salamat sa iyo, Diyos, na patuloy na tumutupad sa lahat ng mga pangako. Sa gabing ito, Lord, hindi namin kayang, Lord, ibigay sa iyo na kahit na ikaw, Lord, na walang iba pa na dapat na papurihan at parangalan sa gabing ito. Ngunit hindi namin kayang ibigay sa iyo, Lord, ang isang mabunying parangal. Ngunit ang aming buhay, Lord, ang tanging maiaalay namin sa iyo sa gabing ito, na hindi kami ang gumawa, kundi ikaw rin, Lord, ang nagkasya ng awa. Ikaw ang nagbigay, Lord, ng habag sa amin, upang sa gabing ito ay maging isa kaming tunay na mananamba mo, Panginoon. Lord, maging dapatin mo ang bawat isa. Lord, alam mo kung ano ang aking buhay, Panginoon. Alam mo, Diyos, kung paano akong tumatayo, Lord, at kung paano akong humahakbang sa bawat oras. Lord, umaasa ang iyong mga anak sa dakong ito, Panginoon, ng isang pagpapala. Lord, hindi ko maibibigay sa kanila kung wala ka, Panginoon. Lagi kong tinatandaan, Lord, ang sabi mo, we can do nothing without you, O Lord. Sa gabing ito, Ama, samahan mo po kami, Panginoon. Wala akong inaasahan, Lord, na ano pa mang makakapitan, umahugutan ng lakas, Lord, sa harap ng iyong mga anak, kundi ikaw, Panginoon, ikaw ang dakilang panauhin at personang kailangan namin ngayon sa gabing ito, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Umaasa po kami, O Diyos, na sasamahan mo kami mula sa umpisa at hanggang sa matapos ang gawain ito. Nasa iyo po, Ama, ang lahat ng kapurihan at ang Lord, ang parangal sa gabing ito ay sa iyo lamang, Panginoon. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Bago po tayo tuluyang maupo, hayaan po nating basahin na muna ang salita ng ating Panginoon. Unahin po natin. Praise the Lord. Sa Ecclesiastes chapter 10 verse 4, basahin po natin. Ecclesiastes chapter 10 verse 4. Okay, sabi po dito, if the spirit of the ruler rise up against thee, leave not thy place, for yielding pacifieth great offenses. Sabi sa Tagalog, kung ang diwa ng pinuno ay bumangon laban sa iyo, huwag kang umalis. Ibig sabihin, manatili. Sapagkat ang pagpapakalumanay ay nagpapalikat ng mga malaking pagkagalit. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita. Pwede na po tayong maupo. Purihin ang ating Panginoon. At bago po ako magpapatuloy sa gabing ito, nais ko po munang ibigay sa inyo ang pagbati ng ating mga kapatiran sa Dinrika, na pag-alis ko po doon ay sa gabing ito, sa totoo lang po, alam nyo, hindi ko inaasahan na sa gabing ito ay tatayo ako rito. Kasi ang dati-rati kapag pupunta ako rito, may pauna na sa akin si pastor na sabi niya, Brad, maghanda ka at ikaw ang tatayo. So parang papunta ako rito, ang aking expectation ay mauupo ako diyan ngayon at makikinig ng preaching. Diba? Kasi alam niyo po, kapag umaalis ako dito, halimbawa bukas uwi ako ng Bicol, kung ano yung haba ng panahon na umaalis ako sa inyo rito, ang lagi kong ginagawa doon ako ang nakatayo. So kumbaga, parang in-expect ko, sabi ko, salamat sa ating Panginoon at ako naman ngayon ang kakain ng salita ng Diyos. Makikinig ako. Pero dahil po sa hindi ko kayang biguin ang inyong mahal na pastor at lalong higit ang ating Panginoon, hindi ko siya pwedeng biguin. Kaya kung anuman mga kapatid ang magiging kalooban ng Panginoon sa gabing ito, ay hayaan niyo po na sa Kanya na lang kayo tumingin. Siya po ang aking inaasahan sa lahat ng oras. Kaya kung sa atin lang ay totoong hindi ako karapat-dapat, pero dahil may Diyos na mas malakas kaysa lahat, kaya narito tayo ngayong gabi.
So yun po, pinabati kayo ng mga taga-Dinrika at tunay po na pinagpapala kayo ng ating Panginoon. Praise God. Dahil sa inyo, pinagpapala din kami. Kasi totoong gumagawa ang Diyos ng mga tao para, katulad ng sinabi ni Pastor Ray kanina, hindi ko nakalimutan yung alulod. Tunay na napakahaba ng inyong mga alulod, kaya hindi lang dito sa inyo, kundi na-i-extend pa rin hanggang sa amin ang inyong mga tulong. Purihin ang Diyos, mga espiritual, na tulong nyo higit sa lahat. Siguro hindi kami makakatayo doon sa lugar namin kung wala ang inyong mga panalangin. Alam niyo po kung ang lugar, kung makikita niyo lang araw-araw kung ano yung sitwasyon ng lugar namin, sasabihin niyo talaga napakahirap tumayo. Mula nung na tumayo ako sa Dinrika bilang manggagawa ng Diyos, meron akong inabutang isang malaking relihiyon doon, yung Pentecostal, kung ano sa inyo ang pangalan na yon. Oo, at marami nang sumubok na mag-pioneering sa lugar namin, talagang walang tumatagal. Pero salamat sa Diyos at meron pa ring nakatayong iisang dako na pinagdadausan ng gawain ng tunay na salita ng Diyos. Naroon pa rin tayo ngayon, naroon pa rin ang church ng Dinrika. Totoo po yan. Kaya salamat sa ating Panginoon at salamat sa inyo sapagkat patuloy na dumadaloy ang lahat ng mga pagpapala na kailangan natin habang narito tayo sa lupa at naghihintay sa ating Panginoon ay tunay na ginagamit kayo. Salamat po sa inyong lahat at sa ating Panginoon. Kaya sa gabing ito, katulad po ng aking sinabi, ay parang encouragement lang ang gusto kong ang ini-expect ko o ang inaasahan kong sana po ay makapagbigay ng encouragement sa inyo habang tayo po ay, alam nyo, ang ginagawa natin ngayon ay nagpapatuloy lang tayong umaasa sa agos o sa biyaya ng Panginoon sa araw-araw, di ba? Pero alam nating lahat na ang bride ay nakaposisyon sa panahong ito. Di ba? Alam nating lahat yan, kaya nga sa gabing ito, napili ko yung ipinangaral ng ating prophet sa spiritual building, hold your position in Christ Jesus. Alam ko na ganun ang kalagayan ng nobya ni Kristo sa panahong ito. Naiposisyon na tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So tulungan niyo po ako sa gabing ito. Hindi ito gaanong mahaba. Pero sana sa biyaya ng Diyos ay lahat tayo mapagpala sa gabing ito. Amen. Praise God. Yung posisyon na sinasabi ng prophet, naniniwala ko na ito'y isang dakilang authority o responsibilidad ng bawat isa. Kasi naniniwala ko na maging ang tao ay hindi siya magbibigay ng isang posisyon, maging ang, praise God, ang isang pamahalaan, di ba? Sabihin na nating pamunuan, lahat ng pamunuan sa lupa ay tinatag ng Diyos, pero hindi siya magbibigay ng posisyon sa kanino man kung hindi ito nararapat doon. Di ba? Hindi siya, kahit na katulad ng isang pamana, hindi magpapamana ang sino mang magulang kung hindi karapat-dapat na humawak sa anumang bagay na ipamamana ng kanyang magulang ang sino man. Amen. Kaya naniniwala ko na ang bride of Christ, ang nobya ni Kristo, wag na nating isama pa yung alam na natin sa eternity, doon pa lang sa eternity ay alam na nating nobya na tayo ng Diyos. Di ba? Sa foreknowledge ng Diyos ay alam niya na tayo ay magkakasama sa gabing ito. Di ba? Alam niya na simula doon ay babalik tayo sa Kanya. Magkakasama tayo hindi lang dito sa lupa, maging doon sa bagong langit at bagong lupa. Ay alam ng Diyos yan. Pero dahil nga doon, sapagkat hindi tayo mabibigyan ng posisyon na hindi muna tayo dadaan sa proseso ng Diyos. Di ba? At naniniwala ako na walang sino mang maaaring magtatag ng anumang kapamahalaan. Di ba, na mananatili kung hindi ito itatalaga ng Diyos, kung hindi ito kakasihan ng Diyos. So, sa gabing ito, ito'y isang napakalaking tungkulin o pwesto na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga doon sa binasa natin sa scripture kanina, sabi niya, huwag kang aalis.
Di ba? Hold fast your position. Huwag kang aalis. Kung merong mga anumang bagay na hindi natin nagawa o hindi natin nagawang mabuti o may pagkukulang tayo, basta ang gagawin natin ay puposisyon lang tayo sa ating Panginoon. Praise God. Praise God. Tungkol sa posisyon ay walang binanggit ang Diyos o walang binanggit ang prophet kung anong klaseng posisyon. Praise God. Dahil hindi naman sinabi doon na kung anong posisyon natin, ngunit naniniwala ko na ang bawat isa sa atin ay mayroong posisyon sa katawan ng ating Panginoon. Diba? Hindi doon, walang sinabing pagkakaiba-iba ng posisyon sapagkat naniniwala tayo na ang iisang Diyos ay gumagawa sa bawat isa sa atin ng iba't ibang kaloob. Amen? Praise God. So, lahat tayo, kasi ang Diyos natin, God is God of variety, kaya iba-iba tayo ng magagawa. Hindi tayo pinadaan sa isang hulmaan, hindi tayo pinadaan sa isang sukatan lamang, kundi sabi ng kasulatan, sabi ng scripture, we are the workmanship of God. Di ba? Inisa-isa tayo ng Diyos na binigyan ng buhay, isa-isa tayo na binigyan ng talent. Di ba? Kahit na magaling kang kumanta, kung walang magaling na composer, hindi mo magagawa na kumanta. Kahit magaling kang composer, kung walang marunong maggitara na binigay ang Diyos, hindi mo magagawang mabuo ang isang kanta. Di ba? Amen. Praise God. Dahil sabi diyan, God is God of variety. Amen. Praise the Lord. So, ang tinutukoy ng prophet, nabibigyan ng posisyon ay walang iba kundi ang nobya ni Kristo. Hindi kasama ang sanlibutan. Naniniwala ko na ang nais ng prophet ng Diyos na pahatidaan ng mensahe sa propita ay walang iba kundi ang nobya ni Kristo. Alam natin ang lahat ng kapamahalaan ay tinatag ng Diyos, maging dito sa lupa, ngunit alam natin kung gaano nakalayo sa katotohanan ang lahat ng pamunuan sa lupa. Lahat ito ay pinervert na ng Diyos ng sanlibutan ito. Kung merong isa na dapat nakaposisyon ay walang iba kundi ang nobya ni Kristo. Kung walang iba, tayo ngayon yun, na narito ngayon. Di ba? Kasi, subukin nyo ako, kung mawawala ang church ng Pasig, subukan nyo. Kung mawawala ang Eva sa pinagbuhatan, maliban dito, meron pa ba na mga ngaral ng totoong salita ng Diyos? Meron ba? Makukuha nyo ba sa eskwelahan? Diba? Makukuha nyo ba sa Kapitolyo? Makukuha nyo ba sa denomination? Alam nating lahat na bawat katotohanan ay isa lang ang nagtataglay ng totoong salita ng Diyos. Sabi ng prophet, sa panahon ni Moses ay si Moses lang. Hallelujah. Sa panahon ni Lord Jesus Christ ay si Lord Jesus Christ lang ang totoo. Sa panahon ito, walang ibang totoo kundi ang nobya ni Kristo. Praise God. Na hindi lang basta nakaupo kayo dyan, hindi lang kayo basta binigyan ng posisyon. Pwedeng gawin ng Diyos na isang pitik lang, ay mailagay ka sa posisyon, pero hindi pwedeng labagin ng Diyos ang panukala ng Diyos. Kinakailangan mo nang dumaan ka sa proseso. Diba? Kahit na before the foundation of the world, kahit na sa foreknowledge of God, ay alam niya na ikaw ay anak ng Diyos, kailangan mong dumaan sa proseso. Kailangan mong i-justify, kailangan niyang sa lugar na ito ng Pasig ay sabihin niya na ito'y anak ko. Ginada-justify ko siya, sa akin yan. Wala akong pakialam sa sasabihin ng mundo. Basta ito ay anak ko before the foundation of the world. Hindi lang i-justify, kundi sabi niya, ito'y nilinis ko. Hindi lang nilinis ko, kundi ito'y binautismuhan ng Espiritu Santo. Hindi basta linilis sa tubig, kundi nilinis sa apoy. Upang ang kalikasan ng Diyos, upang maging tayong kalikasan ng maka-Diyos na kalikasan. Amen? At hindi lang diyan. Hindi lang kalikasang maka-Diyos, kundi kalikasan mismo ng Diyos. Diba? Ezekiel 36:26. Diba? Ano ba ang quality ng nobya ni Kristo? Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sabi diyan, Ezekiel 36:26, and I will put my spirit within you. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. And I will
put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and sabi niya, and ye shall keep my judgment and do them. Amen, di ba? Praise God. Ganon ang Diyos magtrabaho. Kaya nga kung mauunawaan lang ng tao, sabi nila, maunawaan lang tao kung gaano tayo kahalaga. Huwag na nating isali yung palasak na lumalabas sa mga bibig ng mga Kristiyano. Alam na alam nila yan kapag sinabing we are created unto the image of God. Kahit denomination, alam nila yan. Pero kung alam lang nila kung gaano ang Diyos gumagawa ng saktong-sakto sa kanyang kalooban para ipalabas niya yung tunay na nobya ni Kristo. Hallelujah. Tayo yun ngayon, mga kapatid. Totoong buhay. Diba? Kaya nga, ginawa ng Diyos mula sa denomination, ay inilabas tayo ng ating Panginoon. Para hindi maging isang ritual lang. Para hindi tayo patuloy na datnan, na nabubuhay sa isang tradisyon, sa isang doktrina, o sa isang pagkilala, sa isang sosyedad, sa isang sosyedad na sabihin meron tayong malaking simbahan at meron tayong malaking organisasyon na kinaaaniban sa lupa. Ayaw ng Diyos ng ganun, kaya inilabas tayo para tayo padaanin sa kanyang proseso. Praise God. At narito tayo ngayon, mga kapatid. Naniniwala ako na tayong lahat ay nakaposisyon sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Ang nagpapatunay ang manifestasyon, praise God, na ilang taon na, 10 years, halos madalang akong makapunta rito, ay nagpapasalamat ako, isang dakilang kalakasan na makita ko pa rin yung mga mukha ng mga dating narito ngayon. Kapag ka nakita ko si Tatay Duming, si Nanay Rebecca, si Nanay Pili kanina, purihin ang Panginoon. Dati pag alis ko dito, wala pang gaanong maputi ang buhok ko. Ngayon, marami ng puti. Praise God. Pero, salamat sa Panginoon, narito pa rin. Alam ko na ang Diyos ang may gawa ng lahat ng ito. Hallelujah. Walang exempted sa bride. Lahat tayo dumaan sa proseso at lahat tayo pinadaan ng Diyos sa kanyang panukala. Amen. Sa lugar lang namin, kung mapapansin natin, mga kapatid, alam niyo ba, sabi nila sa akin, sabi niya, Brad, alam mo ba na iisa lang ang Diyos at pare-pareho lang ang relihiyon? Sabi nila sa akin. Sabi ko sa kanila, Brad, kung iisa lang ang relihiyon, pagdating ng araw, walang pwedeng husgahan ang Diyos. Diba? Kasi kapag hinusgahan niya yung Katoliko, kapag hindi niya hinusgahan yung Katoliko, mag-aapila yung Iglesia ni Cristo, sasabihin nila, lahat naman ng relihiyon ay mayroong katotohanan. Walang mahatulan kahit isa ang Diyos. Pero salamat sa Panginoon, sapagkat merong iisa na tanging umaasa at pinadaan sa proseso ng Diyos na nanatili sa posisyon sa katawan ng ating Panginoong Kristo, walang iba kundi ang nobya ni Kristo. Hindi ko kayo hahatulan sa aking sarili, kundi hahatulan ko kayo sa inyong mga gawa. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kung ganoon ang mangyayari, sino ba ang hatulan ng ating Panginoon? Hallelujah. Praise God. Sabi ng ating prophet, tungkol doon sa sinabi ko kaninang posisyon natin, ito'y sabi ni Brother Branham sa kanyang spoken word na investment, sabi niya, I say this with reverence and respect. I hope it doesn't sound sacrilegious, but the same thing got into the church move. God has no shortcuts. You just pay the price. You come and take the way that God provided for us. Lahat tayo, walang pwedeng magsabing malakas sa Panginoon, walang pwedeng sabihin ganito ang aking posisyon, sapagkat ang Diyos ang nakakaalam ng daan, ng pamamaraan kung paano tayo gagawin niyang sakdal sa kanyang kalooban. Sabi niya, sa Events Made Clear by Prophecy, sabi niya, the world and the people are watching for some little bypass
Nagagawa yan ngayon, di ba? Yung mga bypass. Oo, subukan nyo. Alam na alam ko yan. Kahit saang ahensya ng gobyerno, di ba? Kung tinatagyan ng Diyos, totoo yan, tinatagyan ng Diyos, di ba? Pero kung totoo yung nakaposisyon dyan, yung mga driver, di ba? Bibigay ka lang ng suhol, eh. Babaypasin mo, eh, lahat ng nakaupo sa lamesa dyan. Yan ang uso sa sanlibutan. Kahit nga sa edukasyon, kaya saan tayo susuling ngayon, di ba? Saan ka susuling? Di ba? Sa government, hindi ko tinutulig sa yung government, pero alam nyo ba, alam natin lahat, hindi tayo nakapikit. Kahit na nga hindi tayo madalas na, pag minsan nakikibalita na lang tayo, pero mapapansin natin kung gaano kaliko ang mundong ito. Ang edukasyon, sabihin na natin, ang edukasyon na kinasasaligan natin, inaasahan natin sa ating mga anak, nahuhubog sa talino, pero alam nyo ba na isa na rin sa napakalaking sinungaling? Totoo yan. Walang ibang totoo ngayon, kundi ang salita ng Diyos, sapagkat palibasa siya ay Diyos. Sa simula pa nang, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Mananatiling katotohanan magpakailanman. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi ni Brother Branham, some little shortcut, but there is no shortcut in Word of God. Walang shortcut dyan. Di ba? Walang kama, puro tuldok. Pag sinabi ng Diyos na ganito, ganito yon. Hindi kagaya ng abogado na sinabi, huwag kang papatay, kama. Kasi, paano yan? Nagtanggol lang ako sa aking sarili. Pag sinabi ng Diyos na huwag kang papatay, hayaan mo, sabi ng ating Panginoon, ang sino mang mawalan sa inyo ng buhay, dahil sa akin ay magkakaroon. Di ba? Sabi nila sa akin, nung minsan ikwento ko sa inyo, yung asawa ko, nagkaroon siya, nag-bleeding, di ba? Nagkaroon ng, yung mga matatanda sa amin, yung mga tiyuhin ko, yung mga matatandang nagro-rosaryo, yung mga matandang panatiko, sabi nila, huwag mo munang i-diretso sa doktor kasi masama yan. Baka pag dumating sa doktor, baka yan ay nakulam o anong ginawa ng, sabi niya, mas lalong lalala. Sabi ko sa kanila, hayaan nyo na lang, lulo. Kung ano man ang mangyari, basta ito'y pinahintulot ng Diyos, ay tatanggapin namin. Diba? Tatanggapin namin. So, kaya naniniwala tayo, sabi diyan, na ang salita, there is no shortcut. Sabi ni Brother Branham, sa salita ng Diyos, sa Word of God. Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun ang ultimo. Yan ang totoo. There are pattern, you must cut yourself and fit that pattern. Amen? Not try to cut the pattern to fit you. Hallelujah. Hindi yung tatabasin natin yung pattern na binigay ng Diyos at para mai-apply sa ating sarili. Lalabas yun na Diyos na sinusunod at Diyos na napapasunod. Hindi ganun ang Diyos. Tama ba? Sa Nobya rin Kristo, hindi ganun ang pagkakakilala natin sa Diyos. Ang Diyos ay hindi napapasunod, kundi siya ay Diyos na sinusunod. Purihin ang ating Panginoon. Praise God. Ganun ang aking paniniwala. Dumaan tayo lahat sa proseso ng Diyos, kaya tayo ngayon, gabi ay naririto. Praise God. Naniniwala ko na kapag nakita natin yung posisyon natin sa ating Panginoon, ang lahat ng bagay ay magiging maalwan. Amen. Ang lahat ng bagay, everything works together for good. Lahat ng bagay, di ba? Kahit na pagtitiis, kahirapan, o anumang bagay. Di ba? Makakaya nating lahat. Walang mag-iisip na tumigil o huminto kapag ka nasa posisyon tayo. Lahat mapagtatagumpayan dahil ang ating Diyos ay mapagtagumpay. Diba? Walang mag-iinggitan. Alam niyo ba, walang mag-iinggitan. Dahil nga, praise God, ang Diyos ay may kanya-kanya binigay sa atin. Nabanggit ko yung inggitan, kasi ba't pumasok sa akin yun? Wala sa... Praise God. Alam niyo ba yung tungkol sa inggitan, merong isang bagay tungkol doon sa posisyon na yung inaakala, minsan wag tayong mawawala ng pag-asa, wag tayong titingnan ang sarili natin na maliit sa ating Panginoon dahil ang Diyos ang gumawa sa atin. Bagamat wag tayong magmapuri, sabi ni Apostol Pablo, lahat tayo ay merong tinik sa laman para walang magmapuri.
sa bawat isa sa atin. Kasi nga naman, kung lahat ng ginagawa mo ay puro tama, hindi ka nagkakamali, baka lumaki ang ulo mo at sabihin mong, itong kapatid ko, lagi na lang nagkakamali. Kaya lahat tayo dumadanas ng pagkakamali. Diba? At ang pagkakamaling yun, ang dapat natin trabahuhin sa buhay natin. Kasi yung kasalanan ay hindi pwedeng pagsisihan ng sinuman. Di ba? Ang Diyos lang ang makakawala ng kasalanan natin. Yung kasalanan nating original ay hindi nating kayang alisin sa pamamagitan ng pagsisisi. Ang dugo lang ni Kristo ang may katapat na halaga para mawala ang kasalanan. Yung pagkakamaling ipinaintulot sa atin na naging kahinaan ng bawat isa, para tayo ay huwag magmapuri. Di ba? Para huwag mag-isip na ang isa ay mas malaki kaysa kanya. At ang isa ay huwag mag-isip na maliit ako kaysa kanya. Di ba? Kung naalala nyo si Barnabas, hindi gaanong kilala, di ba? Kung matitris natin yung buhay ni Barnabas sa Bible, hindi siya gaanong kilala. Praise God, hindi siya gaanong kilala. Pero nung mabasa ko yung buhay ni Barnabas, nagulat ako. Di ba, nagulat ako kasi si Barnabas pala, nung ma-trace ko yung buhay niya, siya ay ipinagbili niya yung kanyang ari-arian. Pinagbili niya yung kanyang ari-arian at ibinigay niya sa mga alagad. Di ba? Binigay niya, talagang bininta niya yung kanyang lupa para lang ibigay sa ating sa mga alagad. Praise God. At hindi lang yon. Nakina-trace ko yung kanyang ginawa kapag ka meron palang mga problema. Halimbawa, may problema dito sa isang church sa Antioquia o kung saang church sa panahon nila, siya kaagad ang inuutusan ni Apostol Pablo. Ayusin mo yon. Yung lugar na yon, di ba? Sabi niya, kasi minsan si Apostol Pablo, ang pangalan niya sa mga Hudyo, alam natin nung araw, hindi pa siya gaano pinagkakatiwalaan, di ba? Kasi ang akala ng ibang mga Hudyo nung araw, sabi niya, hindi, nagkukunyari lang yan, kasi hindi nyo ba nalalaman, nakikilala na si Saulo dati, yung pumapatay ng napakaraming mga Hudyo? Di ba? Praise God. Si Bernabe, si Barnabas, malaki ang gampanin niya sa ganung bagay. Kaya nga, ang Barnabas ay, ang ibig sabihin pala noon, a son of consolation. Anak ng pangangaral. Inuutusan siya at hindi lang yung pagminsan, kasama siya palagi ni Apostol Pablo. Nandoon yung pinipersecute sila, kasama sa kahirapan, kasama sa lahat ng gampanin, kasama sa paghihirap at kasama sa lahat na ginagawa ni Apostol Pablo. Pero kung titingnan, mas sikat si Apostol Pablo kaysa kay Barnabas. Parang tumatayo nga lang na associate pastor lang si Barnabas, di ba? Pero ni minsan, nung matres ko, wala akong nakita na anumang kainggitan na nagawa na lumabas kay Barnabas. Praise God. Yun ang ibig ko sabihin ng posisyon sa ating Panginoon. Marahil yun din ang ibig sabihin ng propeta. Diba? Yun din ang ibig sabihin ng propeta. Kaya nasabi niya, kapag ka sa larong basketball, kapag ka yung kakampi mo ay inaagawan mo ng bulat, tiyak matatalo kayo. Diba? Sa halip na harangan mo siya, mas maganda. Sa halip na agawan mo siya, mas maganda. Kubiran mo siya para wag magawan ng bola. Kapag ka tayo lang sa church, ang nagsisiraan, sino ang asahan nating kakampi ng nobyo sa labas? Diba? Pag ang nobyo ni Kristo, ang siya na rin sumisira sa kapatid niya, huwag niyong asahan na ang sanlibutan ay kakampihan kayo. Praise God. Walang ibang dadamay sa'yo, katulad sinabi ni Brother Eddie kanina, hindi ko nakakalimutan yun. Ang tutulong sa atin dahil pamilya tayo ng Diyos ay ang kapamilya natin. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, kung sa pamamagitan lang ng dinadanas na kahirapan at pagtitiis, hindi ako nagmamapuri sa sarili ko, pero marami na ako dinaan ng pagtitiis. Kung bakit ako nakatayo ngayon, dahil doon. Dahil doon sa mga hirap. Di ba? Alam natin, kahit ang kasulatan nagsabi, walang propitang tinanggap sa kanyang sariling bayan. Walang tinanggap sa sariling bayan. Pagtitiis at lahat na, ay naranasan ko. Minsan nga, sasabihin nila doon na mga born again daw ay mga mahihina. Yung pag-iisip.
Hindi ako umiimik dahil alam ko naman kung ano yung category, yung alam kong makakaya ko. Sa lugar namin, alam niyo ba, napakaliit, 275 household lang. Ganun, 275 na household. At kung gumasto sila ng pira sa araw-araw ang koleksyon sa lottery, di ba, ay almost 10,000 a day. Di ba? Sa loob ng isang taon, 1 million ang pinag-uusapan. Ganon kalayaw ang aming lugar. At noong piyesta, ang ira ng barangay namin ay 1 million lang, pero nagawa nilang kumuha ng more than 100,000 para lang iupa ng kumbo. Naawa ko sa mga anak ko. Di ba, naroon lang sila sa bahay, pero alam ko wala sa kanila yon. Sisilip lang kami. Sabi ko, sige, sumilip lang kayo. Pero alam ko dahil wala na rin sa kanila, alam niyo ba na ang mga anak ko, mga young people na rin, mga dalaga na talaga. Di ba? Malaking pagtitiis ang tinitiis nila dahil uhaw sila sa fellowship. Alam niyo kung gaano kami kaapi sa lugar na yon kung sa paghihirap. Kahit nga yung relief nang galing sa gobyerno, halos ayaw kaming bigyan. Mga born again yan eh. Walang pakinabang yung mga yan. Pero tiniis ko yon. Wala akong magagawa. Sabi ko, Lord, habang nariyan ka sa akin, meron bang asno na sinakyan ng Panginoon na pwedeng magreklamong tama na? Meron bang asno mula sa Judea papuntang Samaria, hihinto na tayo, Lord, sa kalagitnaan? Ang alam ko, sabi ko, Lord, habang nariyan ka, at habang nariyan ang kamay mo, Panginoon, ay hindi ako titigil. Purihin ang Panginoon. Hahanapin at hahanapin ko, sabi ko, Lord, hahanapin ko at hahanapin ko kung ano yung posisyon na ibibigay mo sa akin. Hanggang sa maabot ko yung kalugudan mo sa buhay ko. Praise God. Lahat ng bagay ay pagtitiisan ko. Alang-alang, wag lang mawala sa akin yung posisyon na ibinigay sa akin ng Panginoon. Hallelujah. Kung iisipin, sino ba tayo? Sino ba tayo na bibigyan ng posisyon ng ating Panginoon? Kapag ka nabigyan nga lang tayo ng posisyon ng mayor, sa sanlibutan, napakalaking orgulyo na yan, di ba? Ibig sabihin, napakalaking kapurihan. Lalo pat, kung sa gabing ito ay ma-recognize natin na ang nagbigay ng posisyon na yun ay hindi ang pastor nyo, kundi si Kristo mismo ang nagbigay. Purihin ang Panginoon. Si Lord mismo nagbigay ng posisyon na yun. Kaya't anuman ang mangyari, madalang man ako makapunta rito. Pero pag nakakapunta ako rito, alam kong ang Diyos ang kasama ko. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sa gabing ito, kung hindi man ako gaano magpapakatagal sa gabing ito, ay mag-iwan sana ang kahit paminsan-minsan pagkakaharap natin at malaman natin na ang bawat isa ay may bahagi sa katawan ng ating Panginoon. Merong posisyon, merong tungkulin at meron tayong bahagi sa katawan ng Panginoon na walang ibang gagawa kundi tayo rin sa ating posisyon. Amen. Praise God. Minsan marami tayong mga plano sa buhay, di ba? Maraming mga plano, may mga goals ang bawat isa na gustong ma-achieve, di ba? May mga pangarap. Ganon ang normal na isang tao, di ba? Maraming pangarap, pero tandaan natin na ang lahat ng pangarap nating ito ay temporal na bagay lamang. Huwag nating iwawala yung purpose ng Diyos sa buhay natin at yung posisyong ibinigay ng ating Panginoon sa atin dahil ito'y hindi eternal. Hindi ito temporal, kundi ito'y eternal sapagkat Diyos ang nagbigay sa atin. Praise God. So, sa gabing ito lang ang aking maisishare sa inyo. Hold fast your position in Christ Jesus. Amen. So, siguro tayong lahat ay maring tumayo at ibibigay ko sa inyong mahal na pastor ang pagkakataon para siya ang magpatuloy sa gabing ito. Marahil meron pa siyang mga mahalagang sasabihin. Purihin ang ating Panginoon. Stray. Praise the Lord. Salamat sa salita ng Panginoon na narinig natin. Dinala ng ating kapatid, Brother Ponching. Patuloy natin siyang itaas sa Panginoon at ang mga kapatiran natin si Denrica. Awitin nga natin yung I know whom I believe.
and I am persuaded that he is able to keep that which I committed unto him against the day. Amen. Bago tayo manalangin, that why God's wondrous grace to me he had made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for his own. Thank you, Jesus. Amen. But I know whom I have believed, yes, Lord, and am persuaded that he's able, yes, Father, to keep that which I've committed unto him against the day. I know that how this saving faith to me he did impart, nor how believing in his word wrought peace within my heart. Hallelujah. But I know whom I have believed, yes, Lord, and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. I know not how the Spirit moves, convincing men of sin, revealing Jesus through the Word, creating faith in him. Hallelujah, Lord. But I know whom I have believed, yes, Lord, and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. I know not what or good or ill may be reserved for me. Yes, Lord, of weary ways or golden days before his face I see. But I know whom I have believed, yes, Lord, and am persuaded, thank you, Jesus, is able. Amen. Which I've committed unto him against that Sing it once again. I know whom
Thank you, Lord. Yes, Lord. You are able, Lord. Hallelujah. If we'll stay in our position to keep that which I've committed, and to Him against that day. Amen. Ang buhay na ito'y puno ng uncertainties. Hindi natin alam ang mga darating sa bukas. Ngunit isang bagay alam natin, siya na ating sinasampalatayanan ay may kakayahan na mag-ingat sa atin. Kung mananatili lang tayo sa posisyon na pinaglagyan niya sa atin, kaya niya tayong proteksyonan. Amen na naman ang hamon na kinakaharap niyo sa gabing ito. Alalahanin niyo yung mensahe. Huwag na huwag kayong aalis. Amen. May pagkukulang man, palagay niyo nabigo kayo, kinapos kayo. Amen. Huwag kayong aalis kung alam niyo yan ang posisyon na pinaglagyan sa inyo. Amen. Sa tulong niya, amen, ay ating maisasagawa kung anong nais niya sa takdang panahon. If we'll just be firm and just have faith. Amen. Hallelujah. Ang kaaway, i-discourage tayo. Amen. Papakitahan tayo ng maraming dahilan para umalis sa ating posisyon. Pero yun ang pinakamaling gagawin mo bilang mananampalataya. Amen. Kahit anong mangyari, sa pasimula, marahil ay mahamon ang iyong posisyon. Pero kung ikaw ay mananatili at mga hawakan sa kamay ng ating Panginoon, habang nakatayo sa posisyon yan, ay makikita mo sa dulo na ikaw ay magtatagumpay. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tataas natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan sa gabing ito. Amen. Pagkatiwala natin sa Kanyang lahat. Salamat.
there's a heavenly place in Christ. Amen. Thank you, Lord, for that place. Thank you for that position, Lord. Hallelujah. Yes, Father. Yes, Lord. This life gets you down, and it seems that there is no peace of mind to be found when I want to just run and hide. I can always get away in Christ. There's a heavenly place in Christ, above the world's confusion and strife. When I kneel in prayer, I get carried away to the heavenly place in Christ. Tayo natin tumayo. When The world around you is crowding near, and you find it hard to turn your back on sin. God has made a way for you to escape. Just run into that heavenly place. Oh, there's a heavenly place in Christ, above the world's confusion and strife. When I kneel in prayer, I get carried away to a heavenly place in Christ. Nations are breaking and this whole world is shaking, and there's no sure place to stand. The bride is waiting for a glorious taking, when we're caught up by His almighty hand. Oh, there's a heavenly place in Christ, above the world's confusion, strife. When I kneel to a heavenly place in Christ. Nations are breaking once again. Nations are breaking and this whole world is shaking, and there's no sure place to stand. The bride is waiting for that glorious taking, when we're caught up His almighty hand. Oh, there's heavenly place in Christ, above the world's confusion. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. To a heavenly place. To a heavenly place. Yes, Lord. To a heavenly place. To a heavenly place in Christ. Amen. Wala nang mas ligtas pang lugar kesa sa lugar natin kay Kristo. Ano man ang mangyari, wag tayong aalis. Amen. Hold your ground.
Huwag kayong magbigay ng puwang para makapasok ang kaaway habang tayo magkakatabing nakatayo sa makalangit na dako kay Kristo Jesus. Salamat sa ating Panginoon. Gusto kong tawagin, Brother Pipito, please, para tapusin natin gawain sa pamagitan ng isang panalangin. God bless you. Tayo po'y manalangin. Ama namin, maraming salamat po sa mensahe na amin pong natanggap sa gabing ito. At napakainam, Panginoon, na hindi lamang, Panginoon, na kami ay natuwa, but Lord, nag-quicken sa aming mga puso ang mensaheng ito. At naging napakalinaw para sa amin, Ama, ang aming mga posisyon, Lord, sa iyong harapan. Salamat po sa napakadakilang pagtitiwala mo sa amin. Sa kabila ng aming kaliitan, Panginoon, hindi mo tiningnan ang lahat ng aming mga kailangan. Bagkus ay itinaas mo kami sa isang dako na kasama, Lord, ng aming Panginoong Kristo. At wala nang pinakamainam na lugar na ligtas. Wala nang pinakamasarap na dako, Lord, na pinaglagyan mo sa amin, Panginoon, kundi ang dakong ito, Ama, namin pong kinatatayuan, Lord, ang iyong mga salita. O God, napakapalad namin ngayong gabi, Panginoon. At Lord, nagpapasalamat po kami sa iyong lingkod na iyong ipinadala sa dakong ito at ginamit mo upang maging daluyan ng mga pagpapala ng mensaheng ito, Panginoon. Lord, salamat po sa mga awitan. Salamat po sa mga pagsamba ng mga papuring awit, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng mga contribution at naiambag ng bawat isa. Salamat sa pribilehiyo ng pagpunta namin sa dakong ito, Ama. Salamat po, Lord, sa lahat ng mga tinanggap naming pagpapala ngayong gabi. Salamat sa kagalingan ng lahat ng karamdaman, Panginoon. Salamat sa kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Salamat, Lord Jesus, sa lahat ng mga pagpapalang aming natanggap, Panginoon. Financially, Lord, physically, at higit sa lahat ay spiritually, Lord God. Aming dadalhin ng iyong mga pagpapalang ito, Ama, hanggang sa aming pag-uwi, Panginoon. Hindi namin iiwan ang lahat ng aming natanggap, Panginoon. Bagkus ito'y iingatan namin sa aming mga puso, Panginoon, upang patuloy kang maihayag, patuloy kang maipakilala, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong lahat ng kapurihan, pagluwalhati at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, itong aming dalangin. Amen. Amen. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Tapos na ating gawain. Amen. Heavenly place in Christ, above the world's confusion and strife. When I kneel in prayer, I get carried away to a heavenly place. In Christ. This life get you down. Yes, Lord. Thank you, Father. And it seems that there is no peace of mind to be found when I want to Just run and hide. I can